programang Bawal ang Pikon! Sabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood din tayo sa ating live stream sa untvweb.com at maging sa ating Facebook Live at sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Ang ating pong panauhin today ay isang neophyte politician pero isa siya sa mga top veteran lawyer sa ating bansa. Siya po ay nagtapos ng law sa University of the Philippines at naging top-notcher sa isinagawang bar exams noong 1999. Natapos din niya ang kanyang Master of Laws sa Yale University noong 2005. Nagturo po ng Constitutional Law sa University of the Philippines bago na i-appoint bilang Solicitor General sa ilalim ng Administrasyong Aquino. At sa darating na senatorial race, isa po siya sa magiging pambato ng oposisyon. Ano-ano kaya ang maaaring asahan sa kanya ng mga Pilipino kung sakaling makakuha siya ng pwesto sa Senado? Panoorin muna po natin ito. Pangunahing kritiko ng Duterte administration. Isa sa mga nagsusulong na igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Kung kaya't hindi nalingid sa kaalaman ng mamamayan na hindi rin siya sang-ayon sa joint exploration na pinabura ng administrasyon. Siya si Attorney Florin Hilbay, naging pinakabatang Solicitor General ng bansa sa panahon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Isang mahusay na abogado. Sa katunayan, isa siya sa mga napili upang maging parte ng legal expert team ni Senator Antonio Trillanes IV noong kasagsagan ng amnesty case nito. Bukod sa pagiging dating opisyal ng gobyerno at pagiging abogado, nais rin niyang pasukin ang Senado dahil umano sa mga threats na nakikita niya sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano-ano kaya ang mga ito? Ano naman kaya ang buong pananaw niya sa train law na pangunahing isinusulong ng punong ehekutibo? Gayong maraming mga eksperto at kritiko ang nagsasabing anti-poor daw ito. Magagamit niya kayang batayan ang kanyang imaheng pagiging isang galing sa mahirap na pamilya upang sang-ayunan ng naturang posisyon? Mula sa pagiging isang tanyag na abogado, susubok na bumuo ng bagong pangalan sa Senado. Ngayong umaga, ating alamin ang kanyang plataporma at mga plano. At kagaya po ng aming naipangako sa inyo ng mga nakaraang mga araw, itong ating programa ngayon ay binibigyan natin daan na maipakilala sa inyo anuman ho ang kanilang partido, mapa-oposisyon, mapa-administrasyon, mapa-independent, para alam ninyo kung sino ay susulat ninyo sa inyong mga balota. Makatulong kami sa pamamagitan po ng ating programa na maisatinig ang inyong mga katanungan at marinig naman ninyo yung mga naghahangad na sila ay ating iluklok sa pwesto para sa bandang huli hindi po tayo kamot-ulo at sabihin nating nagkamali pala tayo. Mas mainam ho na nakikita at nakikilala natin kung sino yung ating mga kandidato para ibahagi ang ilan po sa kanyang mga plano kung sakaling papalari naman siyang manalo sa Senado. Let's welcome to the program senatorial aspirant for 2019 elections, former Solicitor General Florin Hilbay. Good morning. Salamat sa pagpapaunlak, Soljen. At maraming nagtatanong kasi, ano ang inyong magiging susi sa pagpunta sa Senado kung sakasakali? Ito ba'y hindi suntok sa buwan o bunga lang ng inyong frustration? Ano ba ang nakikita ninyong kapalaran ninyo? Okay. Unang-una sa tingin ko kasi, naghahanap yung mga mamamayan ng mga bagong boses at na mga bagong tinig. No? Kung titignan nyo po yung listahan ng mga tumatakbo at tingin ng mga tao na malamang ay mananalo, masyadong pamilyar na. Kaya may elemento ng kaunting umay ba na parang wala na kaming mapagpilian kasi paulit-ulit na lang yung mga tumatakbo. Ngayon, 12 naman po yung tumatakbo na mananalo sa Senado. Ang sa tingin ko lang po, magbubukas ng kaunting puwang yung mga mamamayan sa mga bagong boses. Bagong dugo. Opo, bagong dugo. At sa tingin ko po, ako na isang batang tondo galing sa hirap, naging number 1 sa bar, naging Solicitor General, profesor ng batas. Pag nakilala po ng mga mamayan, baka pwedeng sabihin nila, itong si Pilo Hilbay,
pwede naman yata natin siyang ipasok dun sa 12 dahil marami naman tayong pagpipilian. Paano ho hindi ang maiisip nila bagong kurakot lang kayo? Well, kung titingnan nyo po yung aking mga ginawa, no, at ang aking mga adhikain, makikita nila na meron akong history ng anti-corruption advocacy. Alam nyo po, nung 2003 hanggang 2010, kasama ko po si Senador Jovito Salonga. At ang aming organisasyon po ay Bantay Katarungan. Ang dami po naming mga sinampang kaso, laban po sa mga opisyal na sa tingin namin ay medyo may ginagawa doon sa pondo ng bayan. So, in truth, in fact, ang advokasya ko ay kasama sa advokasya ko ay yung anti-corruption. Paano ho, ano ba ang nagawa ninyo the time na kayo ay Solgen? Ano ba ang accomplishments ninyo doon kung panahon na yun? Opo. Well, unang-una po, nabawi po natin yung 71 bilyon ng coconut levy funds. No? Nagkaroon po kasi doon sa mga magnyunyog at mga magsasaka ng tax, yung coconut levy. No? Doon sa mga magnyunyog to, pinwersa silang magbayad ng buwis at yung mga buwis na yun, yung iba doon napunta po sa mga pribadong korporasyon. Kaya 3 dekada pong hinabol ng pamahalaan yung coconut levy na yan at nung panahon ko po, nabawi na natin ang buo. Ang ibig sabihin po, yung 71 bilyon na pera na napunta sa mga pribadong korporasyon, napunta na po sa kaban ng pamahalaan. Kaya po pwede na pong gamitin ng ating mga magnyunyog. Kaya ako po, gusto kong tumakbo na senador para makita ko kung paano gagastusin at gusto ko na matuloy, mapunta doon sa mga ordinaryong magnyunyog at magsasaka. Pangalaw po, at yung kaso na talagang nagpaubos ng buhok ko, yung kaso ng West Philippine Sea. Joke lang po. No? Alam naman po natin, yung bansang China, pinasok po tayo at ilang dekada na po silang nangihimasok doon sa ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Hinaharas yung ating mga mangingisda. Nakita nyo naman po kung gaano kawawa yung mga mangingisda natin. Binubuli yung ating mga mangingisda. Nakakaawa po talaga. Kaya po, nagdesisyon tayo na hindi tayo manggera, kundi magsampa ng kaso. Dahil yun yung sibilisadong paraan para ipakita mo na, uy, sa atin po yung West Philippine Sea na yan. At 2 taon po nating hinabol yung China at dyan sa kaso na yan. At nung July 12 of 2016, nagdesisyon po yung korte na yung West Philippine Sea ay sa Pilipinas nga. Kaya napaka-importante Nanalo po na tayo doon sa kaso na yon. Panalo po. Sa tribunal, di Opo, ba? para lang po yan lupa. Na meron kang lupa, may nangihimasok doon sa lupain mo, anong gagawin mo? Pwede mong labanan ng suntukan, saksakan, pwede mong barilin, or pwede kang magdulog ng kaso sa isang korte. At yun po yung ginawa natin at nalinaw yung titulo. Ano papel ninyo doon, Solgen? Ang Solicitor General po ay tumatayong ahente o pangunahing abogado. Parang meron nga ako nakikita mga picture, no? Ikaw po yung nagdidesisyon kung saan ano ang magiging direksyon ng kaso. Parang kung ano ang ano mo, anong argumento na gagamitin, gano'n. Ano yung... Tama po yan. Isang pirma lang po yung lumalabas doon sa mga papeles. Yun po yung pirma Solgen. ng Solicitor At kayo yun? General. At ako po yun. So, in other words, nanalo tayo. Tama po. Pero wala nanalo rin. po tayo. Binubuli pa rin tayo. Parang, Ay, kaya parang nga sabi ng China, nanalo kayo. Ano ngayon? Iyon po ang masakit doon. Dahil yung China po, kasama po siya doon sa sistema ng UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaya kung nanalo tayo at natalo yung China, at kasama pa rin po siya doon sa sistema, para lang basketball yan. No? Sabi nung referee, tayo yung may W, sila yung may L. Ayaw nilang pumayag. Sa totoo lang, problema nila yon. Dahil parang hindi nila nire-respeto yung sistema ng batas. Hindi problema yon nung nanalo. Kaya ang gusto po natin sa ating pamahalaan at kahit anong pamahalaan na susunod pagkatapos ng administrasyon na to, maghanap ng paraan para respetuhin yung tama. But this is where your frustrations lie. Na sinasabi ninyo na nanalo tayo dito, pero just the same, parang
ano ba ang naging difference nung nanalo tayo Opo. ngayon na kesa doon sa time na inilalaban pa lang natin ito? Well, nung panahon po na inilalaban natin yung West Philippine Sea, napatunayan natin na pwede mong isulong ang karapatan ng mga mangingisda, pwede mong isulong ang karapatan ng buong bansa nang hindi ka nakikipagyera. Pwede pala yun, di ba? So, 6 na taon po nating ibinenta yung kaso, sinabi natin sa mga kapitbahay sa buong mundo na dapat ang gusto natin yung isang paraan kung saan malalaman kung sino yung may karapatan ayon sa batas. Hindi yung bully lang, no, na dahil malakas ang aking militar, si Kuya Daniel, mahina naman ang kanyang militar, kaya ko siyang daanan. Hindi ganon, no? Napakita po natin na pwede po yun. Ang gusto sana natin mangyari, unang-una, yung ating pamahalaan, siya mismo yung magsabi na, teka, nanalo kami ah. Hindi ba dapat respetuhin nung natalo yung aming napanalo? And how do you do that? Okay, ang pinakamadali po na paraan, no, the first big step ay yung mag-file ka ng protesta. Isang pahina lang po yan. Alam niyo po ba yung bansang China, nagtayo siya ng mga artificial na isla diyan sa West Philippine Sea at doon sa kabuuan ng South China Sea. Ayon sa desisyon, illegal yung mga tinayo niyang istruktura. Pero pag dumadaan po yung ibang bansa doon sa malapit sa islang tinayo niya at diniklara na illegal, alam niyo yung China nagpo-protesta. Nagpo-protest. As Kumbaga, if sila ang may-ari noong dinadaanan. kumbaga yung informal settler pa yung may gana na magprotesta. Pero po yung may titulo doon sa karapatan, doon sa karagatan, bakit tahimik po tayo? Dahil ikaw po, kung ikaw yung may titulo at hindi mo pinapakita na nasa iyo yung titulo, na hindi sa iyo yung karagatan na yon, pagdating ng panahon, mawawala yung karapatan. Pero ang usapan pa din dito, papakita mo kanino para i-implement nila o i-execute nila yung karapatan mo na sabihin na, okay, ikaw nga, sinabi na ng korte, ikaw ang may karapatan. Ngayon, paano mo ngayon i-claim yung karapatan mo na yan, sino may problema doon? Well, sa international law po, ang sistema po ay yung mga bansa mismo, yung nagkakasundo at kinukumbinse yung ibang bansa para sumunod sa international law. Alam niyo po, yung China, nakadepende siya sa international law. Dahil marami siyang mga kontrata, marami mga tratado, kung saan sinasabi niya, kailangan natin sumunod sa international law. Ngayon, kung ikaw ay isang responsableng bansa, hindi mo pwedeng sabihin na, eto, susundin ko. Eto, hindi ko susundin. Kaya napaka-importante sa Pilipinas na tumayo tayo, makipag-alyansa sa ibang mga bansa. Ano po ba yung mga bansa na yan? Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapore, United States, Japan, Australia, South Korea, EU, napakaraming bansa na hindi naman gegerain yung China, sasabihin na, oy, pag hindi ka sumunod, pasasabugin namin yan. Na gagamitin yung puwersa ng diplomasya para sabihin sa China, teka, ayaw nating magkagulo. Kaya ang gusto natin ay sumunod tayong lahat doon sa batas. Ngayon, may kaso na sinampa yung Pilipinas, maliit na bansa, mahirap, na kinakawawa, pero napakita niya na kanya yung titulo doon sa karagatan na yon, ay kailangan natin sundan. At pag hindi sinunod ng China, meron yung tinatawag na reputational cost. Diba? Kung kayo magkakaibigan, tapos may isang miyembro yung barkada nyo na hindi marunong sumunod sa napagkasunduan, parang bababa ang kredibilidad ng tao na yon. But hindi ba ginagawa ng gobyerno natin yon ngayon? Kaya kayo frustrated? Hindi po natin nagagawa. Dahil unang-una, Hindi po ba nga nakipag-usap na nga ang Pilipinas para nga meron pang joint exploration? yun po yung nakakatakot. Dahil yung pong pinirmahan po na Memorandum of Understanding ng ating bansa, ang pwedeng ibig sabihin po nun ay ipinamigay mo na yung karapatan mo doon sa West Philippine Sea. Dahil kung titingnan nyo po yung ating saligang batas, ang nakalagay po doon sa ating saligang batas, yung
exploration, development, utilization ng ating likas na yaman dapat kontrolado ng Pilipinas. At ayon doon po sa desisyon, yung West Philippine Sea ay sa atin lamang, hindi natin kailangang ihati. Hindi po ba ang pagmamayari ay mayroon ka ding desisyon? Sabi, that is one point wherein you can look at it. Pero pwede din na isang punto na tignan, halimbawa na ako ang may-ari, isinishare ko sa iyo ngayon ito para tulungan mo ako na mag-explore nitong aking pag-aari dahil hindi ko naman kayang gawin yung pag-explore na yun na kinakailangan. Para pakinabangan namin at in return, hindi tayo mag-away at meron ka din namang maaaring maging pakinabang. Can it not be looked sa ganong perspective? Kung pribadong kumpanya po yung kausap natin, pwede. In fact, yan po yung ginagawa natin dun sa Malampaya. No, dahil meron po tayong langis dun sa Malampaya. Ang ginawa po natin, nakipag-partner tayo sa isang pribadong korporasyon. Shell Corporation. Kaya po yung Shell Corporation, nandito po sila sa Pilipinas, sa Malampaya. Tinutulungan nila tayong kunin yung langis at ibinebenta yung langis. Pagkatapos po nun, nagkakaroon ng hatian. Dahil meron silang teknolohiya. Medyo iba po kasi yung relasyon dun sa China. Dahil What makes it China different, Solgen, kung if it can be done with a private corporation, bakit hindi po siya pwedeng gawin sa isang bansa naman na maaari mo ding maging kalyado? Meron pong pinagkaiba yung economic partnership lang, no, at yung tinatawag na sovereign partnership or government to government. Yung economic partnership, pribado kang korporasyon, pumunta ka sa aming bansa, nagkalakal ka dito sa aming bansa, magbabayad ng buwis. Yun po yung ginagawa ng Shell. Yung sitwasyon po ng China, ibang-iba po. Dahil yung China, kinukuha pa rin niya po yung ating West Philippine Sea. Ang sabi niya, sa akin pa rin yan, hindi ko naman nire-respeto yung desisyon. Gusto ko na sumunod ka sa akin at tayo, papayag tayo. Yung China po, ang sabi niya, pag pumayag ka sa akin, dapat nape-preserve ko yung aking karapatan. No, pero it has been decided upon, Soljan, hindi po ba? May decision na po doon na talagang sa atin yon. Kumbaga, parang kahit ano pa sabihin nila, may decision na dyan. So, let's leave it that way. Yan ang decision. Yung pag-uusap natin ay pag-uusap na lang ito with regard to exploration and kung paano nating pakikinabangan yung ating yaman. Iba nga po yung sitwasyon ng China dahil yung sitwasyon ng China, hindi ko nire-respeto yung desisyon na iyon. Wala akong pakialam doon sa napanalo mong desisyon. At ang sa akin lamang, yung China, malakas ako pag pinilit mo yan, ay pahihirapan kita. So, at hindi po magbabayad ng buwis yung China, no? At kaya nga po yung government How was it expressed, Solgen? How was that expressed by China na sinasabi niya na, no, I do not respect the decision of this tribunal and I still claim that this is ours? Ang sabi po nila, unang-una, walang karapatan yung korte na magdesisyon. At dahil walang karapatan yung korte na magdesisyon, kahit ano yung sinabi ng korte, hindi kami maniniwala. Kaya yung ginagawa po ng China nung pagtatayo nila ng isla, patuloy pa rin po. In fact, lumakas pa nga po yung pagtatayo nila ng isla nung pinapakinggan yung desisyon. How do you think ito po ay dapat na i-deal, itong issue ngayon na ito? Let's say, ganun ang situation. May decision ng tribunal, hindi nire-respeto ng China. Instead of us magkaroon ng joint exploration, dahil nga sinasabi nila, hindi nila kinikilala yon. Paano nyo po tinitignan itong dapat na itrato? Kung pupunta tayo ulit sa korte, hindi niya nga kinikilala yung korte. No matter what would be the decision of the court, dahil may una na ngang decision, that will be for naught. Dahil hindi rin naman niya kikilalanin. Paano niyo po nakikita itong tratuhin dapat? Ang sa tingin ko po, dapat na trato natin yung tinatawag na long term, no? Pangmatagalan. Dahil ganun din po yung pananaw ng China. Yung China po, noong 1930s pa po niya gustong kunin yung mga karagatan na iyan. No? At naghintay siya ng 7-8 dekada. No? Nagpalakas muna siya bago niya puwersahin yung sitwasyon. Tayo po,
meron na po tayong titulo. Kaya sa tingin ko po, dapat patuloy lang po nating ina-assert yung ating titulo para pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng mga kaibigan, mga alyansa, magkakaroon tayo ng sapat na lakas para sabihin sa China, panahon na po para talagang umupo tayo at pag-usapan yun na panalo namin. So, ang ibig niyo sabihin, magpahinog muna tayo. Ganun. Tama po yan. Para- Dahil yung China po, hindi naman po nung 1930s, nang himasok na lang po siya. Nung 1940s po, ang pumasok po yan, Japan. Mhm. So, Nung saan? Second World War po, yung South China Sea na yan ay tinatawag na parang private lake ng Japan. Dahil yung Japan po yung malakas nung panahon na yun. Naghintay po yung China. Ganon din po sa atin. Dahil para lang po yan na meron kang titulo, pero merong mga informal settlers sa'yo. Diba po? At parang kakampi pa yata nung informal settlers yung sheriff. Tahimik ka lang po na sinasabi mo sa akin yung titulo na yan hanggang po dun sa panahon na meron ka ng sapat na kakayahan, yung mga kapitbahay mo, naging kakampi mo na talaga, diba? At yung judge, nagretiro na, sabi ng judge, ay tama naman po talaga tong Pilipinas, tutulungan natin na maangkin yung kanya na talaga. Hindi po ba yan ginagawa ngayon ng administrasyon? Alam niyo po, ayon po dun sa survey, no, 84% ng mga Pilipino yung parang medyo hindi masyadong masaya dun sa posisyon ng ating pamahalaan. Kaya po, kahit na po mataas ang kanilang pagtitiwala sa ating Pangulo, ang naiisip nila parang may kakulangan pa doon sa posisyon ng ating pamahalaan pagdating doon sa issue ng pagsulong ng ating karapatan dyan sa West Philippines. And paano nyo po nakikitang yan ay magagawa ninyo ng paraan kung kayo'y mapupunta sa Senado? Isa lang po yan sa gusto nating mangyari dahil ang senador po kasi ay kahit ano pwede niyang gawin. No? Pero dahil po ako yung tumayo na abogado ng ating pamahalaan dyan sa kaso na yan, parang malapit sa puso. Kaya sa tingin ko po, kailangan na mas marami din na mga opisyal ng pamahalaan yung magsalita tungkol dun sa issue para maipaalam dun sa mamamayan ano ba yung nangyayari at parang magkaroon ng dialogo na mas malinaw at mas maingay between the government and the people. Dahil yun po yung napaka-importante sa isang demokrasya na alam ng mga tao yung mga issue, tama yung kanilang impormasyon at nagtatanong, humihingi ng explanation sa ating mga pamahalaan. Hindi po kayo talagang politiko eh. Hindi po talaga. Sa totoo lang po, ang mataas na posisyon ng buong angkan namin ay kagawad sa barangay. Yung tiyuhin ko po ay isang kagawad sa barangay sa Tondo. Isa siyang dating driver. No? Kaya nga po, ito ang tingin ng iba na parang bagong-bago yung dating nitong si Pilo Hilbay dahil ay galing sa isang ordinaryong pamilya sa Tondo. Nagsumikap, no, naging number 1 sa bar, naging batang solicitor general. Baka naman pwede nating ilagay dun sa balanse ng mga senador yung isang ordinaryong tao na may nagawa sa kanyang buhay. But how do you think you're going to do that? Kasi po, siyempre, malaki ang pangangailangan para magkaroon ng awareness tungkol una sa inyong pagtakbo. Tama po. That you also, that sometimes yung existence lang natin para maiparamdam ay mahalagang mahalaga dahil yung iba baka hindi alam na kayo tumatakbo. Tama po yan, no? Tama po yan. Sa tingin ko po, dalawang bagay yung napaka-importante. Unang-una, yung lakas ng iyong organisasyon. No? Gaano karami yung makukumbinsi mo na mga mamamayan, mga kabataan, no? Para sabihin na pag nakilala kong taon to, tataya ako sa kampanya niya. So, ang gusto po namin ay yung tinatawag na isang volunteer-based na kampanya. Dahil yung po yung kampanya na hindi kagagastos na napakaraming pera. Alam niyo naman po, pag ang politiko, isang tumatakbo, gumastos napakaraming pera, babawiin lang po sa inyo yan. No? Babawiin lang po sa inyo yan. Kaya kami po, hindi po kami gagastos ng pera. Unang-una dahil wala kaming pera. Pangalawa, ang prinsipyo ko po ay habang tumataas yung ginagastos sa politika ng isang politiko, tumataas ang insentibo at motibo para mangurakot.
Napakadali namang intindihin yun. Pangalawa po, yung advokasya. No? Organisasyon at advokasya. Ano po yung advokasya ko? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng 4Ps? Pilo para sa pamilyang Pilipino. Oh, di ba? Pilo para sa pamilyang Pilipino. Opo. Marami po kasi na mga binubuksang pinto ang ating pamahalaan. Meron tinatawag na libreng edukasyon. Binuksan ang pintuan para sa mga gustong mag-aral. Merong Universal Healthcare Act. No? Binuksan ang mga pinto para sa mga may sakit. May Senior Citizens Act. No? Binuksan ang mga pinto para sa mga nakakatanda. No? Ngayon, kailangan din po natin buksan ang pinto para sa mga mahihirap. Dahil minsan po kasi pag lugmok na lugmok ka doon sa putik ng kahirapan, ang hirap gumalaw. No? Yung 4Ps po, naumpisahan na po yan ng mga nakarang administrasyon. Sa tingin ko, ito yung panahon para gawin na siyang isang batas. Para po yung mga ordinaryong mamamayan natin na mahihirap, magkaroon sila ng oportunidad para matulungan naman ng pamahalaan. Dahil napakaraming sektor ng pamahalaan ng ating bayan ang tinutulungan ng pamahalaan. Kailangan itutok dun sa mga nasa ilalim, nasa laylayan, dun sa mga mahihirap. Kaya magkaroon ng sistema na pangmalawakang pagkilala, sino po ba itong kailangan ng ayuda ng pamahalaan. Pangalawa, ibigay ng diretso sa kanila. Dahil minsan, nakakukutungan pa yung ibinibigay dun sa mga ordinaryong mamamayan. Kailangan, diretso yung tulong para walang nahuhulog sa iba, sa bulsa ng iba. Kaya yung 4Ps po, gusto natin ipaalam sa mga mamamayan, gusto natin maging advokasya, maging batas, maging institutionalized para hindi na po politika, para buong-buo na pupunta sa mga ordinaryong mamamayan. Kaya pilo para sa pamilyang Pilipino. Pero as a lawyer po, I'm sure na kayo ay hindi lang pragmatic, but you're also realistic. And you have searched already gaano karami yung mga nakalusot sa pagiging politiko na hindi gumagastos ng pera. Alam natin na talagang malaki ang expenses ng isang pagtakbo. Lalo na kung ang campaign na ginagawa natin ay national. So, wala kayong kapuhupuhunan man lang, you're saying, na hindi kayo gagastos ng kahit na ano? Kung mapapansin niyo po, hindi kami nagti-TV ads, no? Katulad ng mga ibang politiko, no? Na wala kaming mga TV ads na napakamahal, no? Pero sa tingin po namin, ngayon kasi sa social media, libre. No? At ako nga, natutuwa po ako, nabigyan niyo po kami ng oportunidad para magsalita. Dahil sa tingin ko po, tulong na rin po ng mga networks na ipakilala yung mga bagong kandidato dahil nga po wala silang kakayahang pinansyal para magpakilala. At ako po, malakas po ang aking kumpiyansa na sa diwa ng volunteerismo. Meron pong tutulong on their own. Baka meron pa pong mag-contribute ng mga ordinaryong mamamayan, no? Para po makaikot kami magpakilala. At sa totoo lang po, halos isang taon na po ako nag-iikot, nagpapakilala sa mga mamamayan. Tinatayo po yung network na kailangan para gumalaw pagdating ng eleksyon. Dahil yun naman po talaga yung eleksyon. No? Yung iba po, gagastos po ng pera sa TV ads at kami naman po, gagamitin yung puwersa ng ordinaryong mamamayan na sila mismo po yung magkakampanya. Pag sinabi nila, nakumbinsi po namin sila na tulungan kami, sila na rin po yung magpapakilala sa kaibigan, kapitbahay, at kamag-anak. Dahil nakita nila na, uy, ito palang si Pilo Hilbay. Galing sa hirap, ordinaryong mamamayan, pero nagsumikap, napakita niya na walang pangarap na imposible, na labanan niya yung kahirapan, at yung advokasiyang dinadala niya ay ayon sa prinsipyo. Ipaglalaban ng West Philippine Sea, ipaglalaban ng ordinaryong mamamayan sa tulong ng 4Ps. Pero ang sinasabi nyo ngayon, malaki ang opening ngayon sa social media, which is Tama true. po. Although sinasabi din naman COMELEC na sisiyasatin din nila yung mga expenses dyan sa social media dahil meron ding mga nag-e-entail ng expenses dyan. While you are now relying dun sa malaking magagawa ng social media,
bakit ho parang sinasabing pumuputok na nakilala kayo na si Mr. Block? Dahil mahilig daw kayong mang-block sa social media. Dahil yung parang pagka medyo himig ng kontra sa inyo, binablock nyo daw sa alam mo po, sa akin po kasi kapag minura ka ng isang tao, ay hindi ka na po nire-respeto. Ang sa akin po, kung sinabi mo na hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, etong rason ko, mali ka dyan, Mr. Hilbay, Pilo, ganyan. Kahit pa sabi lang, etong kalbon to, mali talaga to, okay lang po sa akin yun. No? Pero pag ikaw, minura ka nung isang tao, tapos paulit-ulit, parang ginagamit yung plataforma mo para bastusin ka lang. At alam naman po natin yung phenomenon ng trolls. No? Merong mga tao na bayad, no? Binabayaran sila ng 30,000 naman para lang mang-away, no? Para lang mang-away kasi parang yun na po yung tinatawag na weaponization ng internet na kapag ayaw mo dun sa isang tao, imbis na sagutin mo ng rason, imbis na sagutin mo ng prinsipyo na hindi naman pakikinggan, na hindi na pwedeng magkaroon ng diskusyon, ang ginagawa ng iba, nagbabayad ng mga trolls para awayin, bastusin, murahin lang yung tao. At alam niyo po yung naging resulta nun, sa tingin ko, nahati yung mga ordinaryong mamamayan. No? Nahati. Parang na-polarize yung ating environment. Hindi na po tayo nagkakaroon ng diskusyon ayon sa prinsipyo, ayon sa rason. Parang dahil na-polarize yung environment, kampihan na lang sa tao. Pagkatapos siraan. Siraan na lang po yung nangyayari. Kaya sa tingin po natin, huwag bigyan ng oportunidad yung mga tinatawag na trolls para manira, mang-away, mang-disrespeto. Yan din po yung ginagawa ng Facebook ngayon. Di ba po ba? Na tinatanggal nila yung mga Facebook pages na nagpapakalat ng mga fake news. Dahil yung usapan pong matino, dapat yan po nakabase sa mga datos, nakabase sa facts. Dahil kung ang opinion po natin ay ayon sa maling impormasyon, hindi po tayo magkakaroon ng matinong usapan. Having said that, nakikita, kasi naging Solicitor General po kayo, no? At nakikita ninyo ngayon ang kalakaran dito sa Facebook and even sa internet. Opo. Na talagang kung minsan ay walang habas na yung na parang para ng free for all, kumbaga, parang Tama po yan. isang rambulan na lang na walang cage rules, kumbaga, That's or right. walang rules sa ring. Paano niyo nakikita ito na masusolusyonan? Kasi hindi lang naman ho ang mga nagiging biktima dito ay mga politiko halimbawa, or hindi lang naman nagiging biktima diyan ay yung mga tumatakbo sa gobyerno. Hindi, maging ang mga pribadong individual ay nagiging biktima din yan na nakakagalit mo si ganito, murahin ka ng mula ulo hanggang paa, at talagang lahat ng mga paninira ay pwedeng sabihin sa iyo. Although we have this cybercrime law, but it seems that we do not have that kind of control dito sa atin sa Pilipinas. Kahit po sa ibang bansa, no? Dahil bago po yung teknolohiya kasi, nag-a-adjust pa yung batas doon sa teknolohiya. Ang sa akin po, kailangan din pong mag-adjust yung ugali ng mga tao doon sa bagong teknolohiya. Dahil ngayon po kasi napakadali na mag-post sa Facebook ng pang-away. Ang sa tingin ko po, pagharapan kasi medyo mas mahirap mangmura ng tao. Huwag na lang kung galit na galit ka talaga, di ba? Pagharapan, medyo mas madaling mamupo, mas madaling maging sibilisado. Pero for some reason, kapag hawak mo yung telepono mo at parang na-trigger yung emosyon mo, ang gusto mo agad yung masakit na pananalita, yung pambabastos. Sa tingin ko po, kailangan tayo magkaroon ng polisiya sa elementary, high school, and college para ma-develop yung abilidad ng mga mamamayan para makontrol yung kanilang ugali dun sa social media. Dahil bago po itong teknolohiya na to, kailangan din po hindi lang yung batas yung mag-adjust, pati po yung pananaw at ugali ng mga tao. Para po kasi isang baril, 'di ba? Kapag kinlik mo na yung send at masakit yung sinabi mo, hindi mo alam, nasira mo na yung araw ng tao na yun. No,
Kung nakakapatay ang text, marami nang nilibing. Tama po, di ba? Dahil kayo po, nakikita nyo po yan, nasa Facebook po kayo, na pag meron kayo nakita na hindi ka gusto-gusto, parang hindi na masarap yung kape, hindi na masarap yung almusal, at yung kausap mo na susunod, negatibo ka na dahil nga na-impluwensya na yung emosyon mo. No, kailangan po matuto tayo. Kaya yung talagang pangmalawakan na polisiya para magkaroon ng bagong ugali ang mga mamamayan, maka-adjust doon sa teknolohiya, dapat matutunan ng bata pa lang. Pero mas makakatulong ba sa inyo, lalo na bilang neophyte sa politika, na nasa oposisyon kayo? Sa akin po, hindi ko po tinitingnan yung sarili ko na oposisyon o administrasyon dahil yung mga mamamayan, ang tinitingnan naman po nila, gusto ko bang maging senador ito? At ano yung kanyang istorya? Nakaka-relate ba ako sa istorya, pinagdaanan nitong mamang to? At ano po ba yung magagawa na itong tao na to kapag siya ay nakaupo na? Kaya sa akin, hindi ko nga po sinasabi na aksyon demokratiko ako, hindi ko sinasabi na lumalaban ako bilang oposisyon, ganyan-ganyan. Ang sinasabi ko po, ako po si Pilo Hilbay, batang Tondo. Ang nanay ko po ay isang kasambahay. Nag-aral po akong mabuti, naging number 1 sa bar, tumulong, naging profesor sa isang public school. Ako po ay isang guro dyan sa UP, nahirang na Solicitor General. Nung ako po ay Solicitor General, ipinaglaban ko ang interes ng mga magsasaka, magnyunyog, pati yung ating West Philippine Sea. Ngayon po, nagbabakasakali ako na kung naghahanap po kayo ng ordinaryong mamamayan, galing sa ordinaryong pamilya, na isusulong yung polisiya ng 4-piece para sa ordinaryong mamamayan, pabahay para sa ordinaryong mamamayan, and at the same time, ipaglalaban yung ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Baka naman po gusto nyo akong ilagay doon sa isa sa 12. Yun lang po. Pero anong unang-una na nasa isip ninyo? Siyempre may mga bagay na ito, ang unang-una kong gagawing i-draft na bill kung sakaling ako yung maging Senado. Pag-upo ko po, magfa-file ako ng bill para maging batas ang 4-piece. Dahil yun po yung pinaka-urgent eh. Yung West 4-piece in what sense? Ngayon po kasi, yung 4-piece, yung ayuda sa mga ordinaryong mamamayan, sa ehekutibo lang po siya nanggagaling. Kumbaga, kung gusto kong taasan, pwede kong taasan. Gusto kong babaan, pwede kong babaan. Yung mga kondisyones para maibigay ang ayuda na yan, pwede kong galawin. Ang gusto po natin mangyari, dahil nakita po natin na tunay naman pala talaga nakakatulong. No? Pag naging senador po si Senador Hilbay, si Professor Hilbay, i-institutionalize na natin. Magkaroon ng pangmalawakang paraan para makilala sino ba itong mga mamamayan na nahihirapan. Pangalawa, huwag mapolitika. Na kunyari, ayaw sa iyo ng barangay chair mo, tatanggalin ka doon sa listahan. Dapat merong mga proseso para pakita na mahirap po ako pero parang hindi po yata ako nalagay doon sa listahan. Pangatlo, ma-identify yung mga institusyon ng pamahalaan na mag-e-enforce ng polisiya para tulungan sa paraan ng 4-piece yung mga mamamayan. At pang-apat, talagang permanente na yung institusyon na pagbagong administrasyon, mawawala yung ayuda. Dapat, kahit sinong administrasyon po yung nakaupo dyan, Tuloy-tuloy yan. polisiya ng pamahalaan na tuloy-tuloy na tulungan yung mga nakalugmok sa putik ng kahirapan. Sa kasalukuyan, nakikita nyo bang mali ang paggamit natin ng pera ng Pilipinas? Yung pera po kasi ng Pilipinas, iba-ibang paggamit. No? Laging may tamang paggamit ng pera ng Pilipinas. Meron din po na mga paraan na parang mali. So ngayon po, sa nakikita ninyo, mali ba o tama? O meron lang mali, meron naman tama? Lahat po ng administrasyon, sa tingin ko, merong mali, merong tama. Saan mali ang paggamit ngayon natin ng pera ng Pilipinas? Sa tingin ko po, hindi naman po siguro mali. No? For example, yung build. No? Magandang idea po yan dahil yung paglalagay ng mga infrastruktura, no? Maayos po yan eh. Para makagalaw yung ating mamamayan. Para lang po yan yung mga blood vessels. No?
Kung may blockage dito sa isa, may blockage dito, magkakaroon ng heart attack. No? Importante po yan. Pero sa tingin ko po, dapat yung build, i-anggulo din po natin sa pabahay. Huwag lang po yun sa mga daan, dun sa mga tulay, dahil kung So, titignan niyo po, sa nakikita nyo, kulang lang, hindi naman mali. hindi naman po mali. Oo. At pangalawa, sa tingin ko dapat tutukan dahil kahit sa ang administrasyon din po, ang takot natin ay yung pera ng mamamayan, hindi buong buo napupunta doon sa mga proyekto. Kaya nga po nagkaroon ng PDAF scam. No? Simula pa lang po, problema na yan. Dati, ang tawag po dyan, Countrywide Development Fund, naging PDAF. Patuloy po kasi yung laban para yung pera ay magamit ng tama. Tama. Parang habulan po yan ng mga ano. Saan nyo po ba nakikita ang departamento dapat ang pinakamalaking chunk ng budget mapunta? Ayon po sa ating saligang batas, edukasyon. No, yun po kasi yung Sang-ayon ba talagang- kayo doon? Ay, sang-ayon po ako. Liban sa dahil kayo'y abogado, dahil kailangan irespeto nyo sa saligang batas. Pero kung magiging senador kayo, maaari nyo itulak palitan ng saligang batas. At kung papalitan ng saligang batas, maaaring palitan maging ang prioridad sa budget. Yun ho bang ngayon nakasalukuyang prioridad na pinakamalaking dapat na paglaanan ay sinasang-ayunan ninyo? Sinasang-ayunan ko po yan dahil po sa aking personal na istorya. Ako po ay produkto ng edukasyon. No? Kung hindi po ako nakapag-aral sa hirap ng aking mga magulang, kung hindi po ako nag-aral, hindi ko po alam kung nasaan ako ngayon. Malamang jeepney driver, grab driver, tagatinda ng mga damit sa Divisoria. Yung edukasyon po kasi, yan yung pwedeng magbukas na napakaraming pinto sa mga ordinaryong mamamayan. Yan yung pwedeng magbukas ng isipan para makita niya na, pwede palang mangyari sa akin to. Yun din po yung sitwasyon ko. Sa totoo po, nung gumraduate po ako ng kolehiyo, ang bala ko po talaga maging isang teller sa bangko. Kaya yung mga kaklase ko, karamihan sa kanila, naging medrep at naging mga teller sa bangko dahil yun yung pinakamadaling paraan para kumita ng pera. No? Pero dahil po ako ay nabigyan ng libreng edukasyon, well, dati po may bayad pa po ng konti sa UP. No? Dahil po naging isa akong scholar ng bayan, naging abogado, marami pong mga pintuan na nagbukas na hindi ko man lamang alam ay nandun. So yung edukasyon po kasi nagbibigay ng mga oportunidad sa mga ordinaryong mamamayan. Kung wala kang edukasyon, hindi mo man lang alam na may ganung pinto. At ako po, dahil nga po yun yung istorya ko, hindi ko nga alam na may mga lugar pala sa Pilipinas na ganito, may mga organisasyon na ganito, may mga opisina. So, kailangan nating tumaya sa edukasyon dahil yung po yung nagpapataas sa antas ng mamamayan, nagbubukas ng isipan, at nagbibigay ng mga bagong oportunidad. Okay, Soljen, kung kayo po ay isang awit, anong nakikita ninyong magiging content ninyo para kayo maging last song syndrome na umuulit-ulit sa isip ng isang tao para maisulat nila kayo sa balota? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. Hindi ko alam. Ito ang programang Bawal ang Pikon! Salamat po! Sama pa rin natin, former Solicitor General Florin Hilbay, isa po sa mga kumakandidato na senador at inilalatag namin sa inyo para kayo naman po ay makapagsuri, makapagsiyasat at makagawa na as early as now ng inyong mga listahan. Sino-sino yung ilalagay nyo dun sa 12? Mas mainam hong madinig nyo sila. Kung kayo po ay isang kanta, ano ang ilalagay ninyong mga linya para kayo ay maging bahagi ng LSS o yung Last Song Syndrome. Para pagdating nila sa presinto, maisulat nila yung Florin Hilbay. Diba? Kino-compose pa po namin yung kanta. Dahil alam nyo po, yung kanta na yon kailangan na isang beses nyo lang siyang ibagsak
at yun na yung gagamitin mo sa kabuuan ng kampanya. Meron po kaming nakita sana pero ang hinihingi pong pera sa amin bayad ay 2 million para doon sa kanta na yun. Wow. Napakamahal. Kaya ang decision po namin, kami na lang po yung magko-compose ng kanta. At kung yung kanta na yun ay kakantahin ng mga bata kapag pinarinig mo sa kanila, sa tingin namin, yun na yun. Pero sa tingin ko po, importante yung malagay mo yung advokasya, yung 4-piece at pabahay, malagay mo rin po yung konsepto ng oportunidad at determinasyon. Dahil yung mga Pilipino po, very positive. Diba? Very hopeful sila about the future. Regardless kung ano yung sitwasyon nila, lalo na po yung mga nasa laylayan at yung mga nasa gitna. Ang pananaw nila, gaganda yung kanilang buhay sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Kaya sa Senado, kasi dalawa kayong tatakbong kalbo di ba? Tatlo po. Tatlo. Sino pa isa? Wag po Pangalan mo na natin si Bato, kalimutan. ikaw. Si Gary Alejado pa. Nakakalbo pa lang naman yun Di ba? Parang, maganda sana ang battle cry, no? Sa Senado, isa lang dapat ang kalbo. Meron po tayong Kaya tatlo pala kayo Tatlo pala kayo. Tatlong itlog pala kami. Pwede rin, tandem. Ito po, meron tayong mga kasamang mga remote points ngayon sa Show Boulevard sa Mandaluyong City. Si Rapi Miralles. Magandang umaga po sa inyo. Nandito po si former Solgen Hilbay. Tuloy po kayo ng may paglilingkod. Good morning po, Kuya. Good morning din po, Attorney Florin Hilbay. Ako po si Rapi Miralles, dito po sa Show Boulevard, Mandaluyong City. Ang tanong po namin about sa federalismo. Bilang batikang abogado po, sa palagay niyo po ba, pag naipatupad po ang federalismo sa ating bansa, ay magkakaroon po ba ng chance na mag-take advantage ang mga nakaluklok sa pwesto o mas may iwasan pa po ito? Opo. Ako po medyo may agam-agam dyan sa federalismo. No? Dahil unang-una, ayon po sa datos ng Department of Finance mismo, 243 billion pesos per year ang gagastusin para lumipat sa isang federal na sistema. Ang sa akin po, gamitin na lang natin sa 4-piece. Yung 4-piece po ngayon, hanggang 70 billion. No? Imagine kung gagastusin mo yung 70 billion doon, kahit na nga 100 billion, mas matutuwa yung mamamayan kaysa doon sa lumipat ka sa isang bagong sistema ng pamahalaan. Pangalawa po, kapag bubuksan yung ating saligang batas, laging may takot yung mga mamamayan na para lamang sa interes ng mga politiko yung paglipat sa isang bagong saligang batas. At kung titingnan nyo po yung draft na constitution na nanggaling sa Kongreso, ang gusto po nila ay yung tanggalin yung limitasyon sa kanilang termino na pwede silang tumakbo ng paulit-ulit habang buhay. Sa tingin ko po, parang pangsariling interes. Para magiging, ang politiko may forever, ganun. Yes. So, wala pong kinalaman yan sa interes ng ordinaryong mamamayan. Kaya po sa tingin ko, kung ganun din po kalaki yung gagastusin sa isang paglipat sa isang federal na sistema, itayo na lang po natin yung sistema ng 4-piece, matutuwa pa yung mga mamamayan, maiisip nila na, may ginagawang maayos ang aking pamahalaan, at yung sistema na yon ay magiging permanente. Magkano yung figure nyo sa change of constitution? Charter? 243. Yan po 243 billion per year. billion per year. Opo. And how long will that be? Ay, kapag lumipat ka po kasi sa isang federal na sistema, kailangan mo ng bagong sweldo sa mga politiko, mga bagong building, bayad sa kuryente, bagong mga sasakyan, bagong mga pondo para dun sa mga tinayo na federal system. Where did you get the figure, sir? National Economic and Development Authority. NEDA po yan. NEDA mismo ang... Opo, pwede nyo pong i-google yan ngayon dahil yan po ay datos galing mismo sa pamahalaan, sa administrasyon ni Pangulong Duterte mismo. Kaya po yung economic managers ni Presidente, sila po mismo ay may takot dyan sa federal na sistema dahil sabi po nila,
it will wreak economic havoc. That's Secretary of Finance Carlos So no kayo talaga sa federalism. Hindi po practical at nakakatakot na And even yung charter change, that's totally no sa inyo. hindi po ngayon. Sa tingin ko Kahit po, na anong nakikita ninyo na mayroong ibang aspect na dapat talaga mapalitan sa Constitution? hindi po yan ang prioridad ng mga Pilipino ngayon. Hindi po Okay. yan. Sa FAMI Laguna tayo, si Irene Abuel naman po. Magandang umaga po sa inyo. Diyan sa FAMI Laguna, tuloy po kayo. Kasambahay, ano po ang may paglilingkod? Good morning po kuya at kay Attorney Florin Hilbay. Ako po si Irene Abuel. Kung papalarin po kayo na maging senador, ano po ang maging stand ninyo ukol sa AJK at bullying? EJK, bullying. Sa tingin ko po, nagkakasundo ang lahat ng mga Pilipino na ayaw natin ng EJK. Pangalawa, ayaw natin ng bullying. Ang detalye po yung sa tingin ko pag-uusapan. Dahil sa tingin ko yung mga ordinaryong mamamayan, gusto naman nila na kung ikaw ay napaghinalaan, no, nakasangkot dyan sa war on drugs na yan, dapat imbestigahan ng tama, dapat sampahan ng kaso, huwag patayin. Dahil, alam nyo po, yung buhay ay napaka-importante, no? Sa lahat ng mamamayan. At ang buhay ng bawat Pilipino, dapat pantay-pantay. Well, do Pangalawa, you believe that this administration is advocating EJK? sa tingin ko po, yung sa pananilita, pwede pong maisip natin na, teka na yata, parang natutulak ng konti papunta doon sa isang kultura ng patayan. Ang gusto po nating mangyari, sa level ng salita at sa level ng aksyon, isa lang ang polisiya. Ayaw natin ng EJK. Ako po, pabalik-balik ako doon sa Tondo. Meron ako mga kapitbahay na natsambahan. No? Kung titingnan nyo po yung sitwasyon nila hanggang ngayon, ang sama ng loob dahil yung si Ma'am Nanit na kaibigan ko po, 2 taon na po siya naghahanap ng hustisya. Dahil yung anak niya, lumabas lang, no? Ang trabaho ng anak niya ay welder yata. No? Paglabas niya, patay na yung anak niya. Hindi niya alam kung ano yung nangyari. Napakasakit po nung So ano po ang nakiisip niyo dyan pag naging senador kayo? Sa tingin ko po ay Including yung bullying. Kasi may batas naman tayong anti-bullying na. Meron din naman tayong batas against dito sa EJK. yes. Napaka-importante po na tulungan natin yung ating kapulisan na ma-retrain para maimbestigahan ng maayos yung mga patayan na yan. Pangalawa, yung mas malakas na partnership between barangay, local government, and police. Dahil we should look at yung problema ng drugs from a holistic standpoint na dapat tinatahi natin yung pamilya, barangay, local government at kapulisan. So anong kulang po natin sa batas doon? Kasi in all aspects ng ganito, meron naman tayong naka-in place na batas eh. Ano po ang nakikita niyong kakulangan natin dyan? Ang problema po natin lagi ay implementation. 'Di ba po ba? Laging implementation. So we should find ways para ma-implement ng maayos yung batas. So Meron sa po senator, tayong parang mga oversight model. function din ang papagsakan ninyo. Yes. Dahil po yung oversight function ng Senado, hindi lang po yun yung pagbibigay ng pera, pagpapasa ng batas. Yan yung bakit dito maayos yung partnership between barangay and local government and police? Bakit dito parang ang daming angal na patayan? Baka naman pwede nating gayahin tong mga lugar na model communities for dealing with the problem of drugs. So yun po, para... Nakikita malaman niyo bang nagagamit sa Senate ng tama ang oversight function nila? Sa tingin ko po, may kakulangan sa ibang aspeto, may tama dun sa ibang aspeto. So ang trabaho po natin, hanapin yung mga aspeto kung saan kailangan yata dagdagan pa yung oversight function. So ako po, kunyari sa akin, West Philippine Sea, sa tingin ko dapat mas maingay ng kaunti yung Senado pagdating dun sa issue ng West Philippine Sea. Dahil dapat yung approach po yung tinatawag na whole of nation. Dahil yung mga karagatan po natin, nandyan po yung ating isda, nandyan yung ating langis, interes po ng buong bayan.
yung hinaharap po natin dyan. So, sa akin po kasi napaka-importante yung talakayan at yung maisama mo dun sa usapan yung mga ordinaryong mamamayan para malaman nila ano ba yung interest ko dyan sa West Philippine Sea na yan. Dagat lang naman yan. Ano ba naman yung dagat sa akin? Pero, pag nalaman niya na, Sir, dyan po natin kinukuha yung galunggong. Sir, dyan po natin kinukuha yung langis. Parang, okay. Meron na akong emotional investment and practical investment dun sa issue. Gusto niya nang malaman ng kaunti, ano ba yung talagang issue dyan? And that's very important for a democracy na may usapan lagi yung mga tao. Sa Alaminos, Laguna po, si Kagawad Annalie Arida kasama natin at may ibig din maitanong. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Alaminos, Laguna. Tuloy po kayo at nandito po si former Solgen Hilbay. Good morning po, Kuya. Good morning po, Solicitor General Hilbay. Ako po si Kagawad Annalie Arida. Ang tanong ko po, sa kabila po ng kampanya ng gobyerno sa paglaban sa illegal na droga at marami po ang napapatay, ay patuloy pa rin na may mga gumagamit at lulong sa droga. Ano po ang nakikita niyong solusyon sa malaking problemang ito? Ayan, no? Katulad po nung sabi ko kanina, hindi po, sa tingin ko po, dapat mas malawak yung pananaw natin dun sa problema. Yung drug problem is not just a problem of criminality. It's a problem of the health of our families, the health of our barangays, and the problem of coordination with the police. Meron din pong aspeto yan ng kahirapan eh. Di ba po? Dahil kung ikaw, meron kang trabaho, kung ikaw, meron kang oportunidad para mag-aral, kung ikaw, merong mga nabibigyan ng mga oportunidad ng pamahalaan, medyo makakalimutan mo yung droga. Yung droga kasi pag wala kang ginagawa, pagkatapos yung mga barkada na tambay, nandyan, mas madaling malulong sa droga, di ba po? Pero kung ang mga tao, mga mamamayan, ay busy sa edukasyon, sa trabaho, at kung ano pang mga aktibidad na kakatulong sa mamamayan, sa tingin ko po, bababa yung problema ng droga. At Pero yan po yung nakikita natin may sa ibang palusot sila bansa. dyan, Solgen eh. Palusot nila. Tatrabaho ako eh. Kaya kailangan ko magshabu kasi kailangan ko mag-drive ng mahaba. Nag-aaral ako eh. Kailangan ko mag-review kaya magsashabu ko para gising ako. May mga ginagamit na din sila ngayon ng mga ganyang klase ng argumento. And later on, yung kanilang mga trials na gano'n, nauuwi sa addiction talaga. So nagkakaroon ng iba-iba din naman na level of addiction. But the problem, yung addiction natin na nagsumurrender, may mga relapse. Gusto nilang umalis, pero yung proper na rehabilitation and reintegration nila, hindi pa rin nangyayari. Yes. Meron po yung mga tinatawag na sector-specific vulnerabilities. Like yung mga sinasabi na driver. Dahil kailangan 24 hours yung pagdadrive para kumita. Diba po ba? Yung iba, parang nagiging rason na, teka, magtitira muna ako ng shabu para gising yung isip ko. Diba? Ang solusyon po dapat dyan ay sector-specific din. Na hanapan natin paraan yung sektor na yun para hindi tumaas yung insentiba para magdroga dahil sa trabaho. Doon sa mga estudyante, alam niyo po, ako, isang dating estudyante at isang profesor, bihirang-bihira po sa mga estudyante yung mga nalululong sa droga dahil kailangan mag-exam. Pero meron po akong alam. May mga kaibigan akong naging ganyan. Pero alam niyo po kung bakit nila ginagawa. Dahil hindi sila nag-aral. Dahil hindi sila nag-aral nung mga unang linggo nung semestre. Kaya feeling nila, magkakram sila doon sa huling 2 araw, gising na gising yung kanilang kaisipan dahil sa shabu, hanggang doon sa exam. Pagkatapos nun, bagsak sila sa susunod na 2 araw. So, alam po natin yung sector-specific solution, which is how to encourage our students to study doon sa buong semestre at hindi lang mag-cram. Are you in favor of death penalty? Hindi po. Parang Hindi imposition? Hindi po ako pabor doon sa death penalty dahil sa napakaraming rason. Unang-una, importante ang buhay. Pag nawala ang buhay, patay. Pag nawala ang buhay, game over na. No? Unang-una. Pangalawa,
wala pong pag-aaral akong nakita na nagsabi na kapag meron kang death penalty, bababa ang kriminalidad. Ang solusyon po dun sa problema ng kriminalidad ay yung kasiguruhan na kapag may ginawa kang mali, mapaparusahan. Dahil yun yung nandun pumapasok yung takot na kapag nagnakaw ako, makukulong ako, ayoko na magnakaw. Hindi yung kapag nagnakaw ako, makakalusot ako kung may magaling ako abogado. So kahit na death penalty yung impose mo sa pagnanakaw ng 10 piso, hindi po mangyayari yun. Dahil yung kasiguraduhan na ikaw ay mapaparusahan, yun ang mas epektibong paraan para solusyonan yung problema. So hindi nyo ba nakikita yung problema natin sa justice system? Yun po ang problema talaga, no? Yung justice system. Yung pag-iimbestiga ng kapulisan, yung pag-prosecute ng mga abogado, at yung pagdesisyon ng ating mga huwes. So, yun po ang proseso na dapat natin na tutukan. Mag-invest tayo ng resources para yung mga pulis ay magaling mag-imbestiga, mag-invest ng resources para yung mga abogado magaling na humarap sa korte, at yung pangatlo, yung mga huwes marunong magdesisyon ng tama. Mahirap po yung sistema na yan, but that is the only system that can protect life. Maraming salamat po. At sa Osamis City naman tayo, Occidental, Misamis Occidental. Si Juliet Hamili, magandang umaga po sa inyo. Tuloy kayo, nandito po si former Soljan Florin Hilbay. Good morning, Kuya, at sa ating bisita na si former Solicitor General Florin Hilbay. Hindi po ba tutol kayo sa extension ng martial law sa Mindanao? Tanong ko lang po, ano ang makikita ninyong epekto sa peace and order at economic situation sa Mindanao na sa tingin nyo hindi mabuti para sa aming taga Mindanao? Alam nyo po, maganda pong tanong yan, no? Alam nyo po, yung martial law sa Mindanao, ipinataw noong 2017, na-extend sa kabuuan ng 2017, na-extend muli sa kabuuan ng 2018, na-extend muli sa kabuuan ng 2019. Kung ganun po karaming extension ng martial law sa Mindanao, ang ibig sabihin po nun, hindi solusyon ang martial law. Dahil kung solusyon ang martial law sa Mindanao, dapat nung 2017 pa lang, tapos na yung problema. 2018 pa lang, tapos na yung problema. Nasa 2019 na po tayo. So, ang ibig sabihin po nun, dapat tayo maghanap ng ibang solusyon. Ano ba yung problema sa Mindanao? Ang problema sa Mindanao ay problema sa buong bayan. Kahirapan. Yung mga pagre-rebelde, lahat po yan nakaugat sa kahirapan. Dahil kung yung mga tao hirap, maghahanap ng iba't ibang paraan para mabuhay. Maghahanap ng iba't ibang paraan para maipaalam sa gobyerno bakit masama ang loob nila. Bakit hindi sila napapansin. Pero hindi naman ho lahat ng lugar sa Pilipinas kagaya ng nangyayari sa Mindanao. Pero sa lahat ng lugar sa Pilipinas, merong kahirapang kagaya ng sa Mindanao. Tama po yan, no? Kaya nga po yung ating solusyon, hindi martial law sa Mindanao, hindi martial law sa buong Pilipinas, kundi unang-una, PPP. No? Ayuda. Dahil kung walang-wala ka talaga, anong gagawin mo? Magnanakaw. Kung walang-wala ka talaga, ano yung gagawin mo? Well, magdodroga ka na lang, makikihingi ng kung ano-ano. No? Pero kung meron po tayo isang pangmalawakang polisiya, kung saan yung gobyerno nakatutok doon sa mga problema, edukasyon, kalusugan, at yung PPP, no? Yung 4Ps, kahit papaano naiangat ng konti yung estado ng mga mamamayan. Para pagdating sa dulo, ang sasabihin ng gobyerno, binigay na po namin ang tulong na kailangan para kung po kayo ay maging maayos sa inyong buhay. Wala kayong panggasos, may PPP. Wala kayong pang-enrollment, may libreng edukasyon. Nagkakasakit kayo, may libreng hospitalisasyon. So, inangat na po ng gobyerno ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kayo na po ang dumiskarte kung paano kayo lumipad.
no? Katulad po ng nangyari sa akin na wala pong PPP nung lumalaki ako. Kaya yung nanay ko, naglako ng mga pagkain sa kalsada. No? Yung tatay ko, nagbenta ng kung ano-ano. Meron pa nga pong paluwagan yung nanay ko. Alam niyo ba yung paluwagan? Uso pa po ba sa inyo yun? Yung mga ganun po. Ako nga, naglako pa ako ng gulaman para lang may allowance. Pero kung yung gobyerno na may pera naman, magbibigay ng kaunting tulak lang dun sa mga mamamayan, hindi mo na kailangan magbenta ng gulaman, pwede ka nang pumasok sa eskwela. So you're saying na hindi sagot ang martial law para ma-stop yung nangyayari na yon sa Mindanao? Ang lahat po ng presidente, lahat, no, may kakayahang gamitin ang ating sandatang lakas nang hindi gumagamit ng martial law. Si Presidente Erap po, natatandaan nyo, pinasok niya yung Camp Abu Bakar sa Mindanao, yung main camp of the MILF. Nagdeklara ba siya ng batas militar? Hindi. Si Presidente Aquino, doon sa Zamboanga Siege, no, na resolba yung problema, nagdeklara ba siya ng batas militar? Hindi. So anong ibig sabihin yan? Lahat ng presidente na sinubukang resolbahan yung problema ng rebellion, nagawa nila yung gusto nilang gawin nang hindi gumagamit ng batas militar. Pero nakadinig na po kayo ng mga komentaryo mula doon sa mga nasa Mindanao mismo na sinasabi nila na mas okay sa kanila na may martial law. Gusto po natin malaman kung bakit okay. Dahil kunyari po ako, meron akong, hindi po sa meron talaga ako. Kunyari lang, example, ako, meron akong resort doon sa Mindanao. Paano pupunta yung turista doon sa resort ko kung may advisory yung mga bansa na may martial law sa Mindanao? At kung ako ang turista, paano po ako pupunta sa isang lugar kung saan may batas militar? Pupunta na lang po ako sa Thailand kung saan walang batas militar, sa Vietnam kung saan walang batas militar, or sa Norte kung saan walang sa Ilocos kung saan walang batas militar. So sa tingin ko po kapag tinignan natin yung detalye, no, yung iba na sinasabi na okay lang yung batas militar, parang psychological lang po yung epekto sa kanila. Hindi talaga po yung practical. Sa kabuuan. Hindi mo po mapapaangat yung turismo sa isang lugar kung saan may batas militar. Kayo po ba pupunta kayo sa Zambales kunyari? No, kung yung Zambales ay nasa ilalim ng batas militar, pag-iisipan mo yung desisyon na pumunta doon sa isang lugar na may batas militar. Okay. At iba yung dagat naman po tayo, Solgen, kasi may mga kababayan tayong Pilipino abroad na mauuna pang bumoto yan, mga yan. Tama po yan. Punta po natin na Singapore, si Joan Teves, kasama ng ating mga kababayan doon. Andito po si former Solgen Hilbay. Magandang umaga sa inyo dyan sa Singapore. Tuloy po kayo. Good morning, Kuya. Good morning din sa'yo, former Solgen Hilbay. Alam naman po ng lahat na napaka-vocal nyo against train law. Nung nakaraang taon, ang sabi nyo, the poor shouldn't be made to pay for government's failure to collect from the wealthy. Lalabas, ayon sa inyo, ang train law ay parang panakibutas ng gobyerno dahil hindi masingil ang mayayaman. Ang tanong ko po ay, kung kayo ay mahalal bilang senador, ano po ang gagawin yung mga steps or measures para ang gobyerno ay hindi mag-fail na masingil ang mga mayayaman at talagang ma-implement ang tax collection across the board and in all sectors, mayaman o mahirap? Salamat po. Yeah, talagang may emphasis to sa napaka-vocal. Yes. Parang hindi maganda. Napaka-vocal. Tinamaan po yung ulo ko. Napaka-vocal. Ayan. Para lang malinaw. Opo. Ibang vocal sa vocal. Yan po yung unang-una problema ko doon sa train law. No? Lahat po ng batas ay parang kompromiso. No? Ang tanong lang po, sino yung nahirapan doon sa kompromiso na yon? Kung titignan mo yung epekto ng train law, yung nasa taas, hindi masyadong tinamaan dahil may pabor, may hindi pabor na nakuha. Yung nasa gitna,
na bigyan ng bentahe dahil bumaba po yung tax rate nila. No? Ano yung nakuha nung nasa ilalim? Kung ikaw ay minimum wage earner, ano yung bentahe na nakuha mo sa trade law? Wala. Pero, tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas ang presyo ng bilihin. Kung ikaw yung nasa gitna na may bentahe, masasalo mo yung pagtaas ng presyo ng bilihin dahil bumaba yung tax rate. Kasi yung mga nasa ibaba, sinasabi ninyo, dati na naman silang exempted sa tax. No? So walang pagbabago sa kanila. Wala, no? Kapag nagkaroon ng tax exemption, ang sasabihin ng tax exempt na, wala akong nakuha diyan kasi tax exempt na ako. Dati na. Kaya kung titignan mo yung kabuuan ng train law, parang lugi yata yung mga nasa ilalim dahil wala silang nakuha pero nabigatan sila. Kahit dun sa mga sasakyan, sinasabi nila, yung mga high-end na sasakyan, nagmura. Nagmura pa. Yung mga medyo mura, nagmahal. nagmahal. Kaya hindi mo po maibebenta ng maayos sa mahirap yung train law. Dahil ang tatanong So anong plano nyo dyan kung sakaling maging senador kayo? Unang-una po, kailangan Revisit. i-revisit natin yun. Dahil batas po yan at ako ay isang tumatakbo bilang isang mambabatas. Kaya kailangan pong tumaya ako doon sa aking prinsipyo na dapat yung burden of taxation ay based on ability to pay. Bakit? Yung po yung nakalagay sa saligang batas Progressive System of Taxation. Ano ang ibig sabihin ng Progressive System of Taxation? Ang bayad mo ng buwis ay ayon sa kakayahan mong magbayad ng buwis. Ang ibig sabihin, kung mahirap ka, dapat mas magaang ang karga ng buwis. Kung mayaman ka, dapat mas mabigat. Mas madaling singilin yung mahirap kesa Yun sa mayaman. ang problema. Di ba? Parang kaya nga, ang daming hindi nasisingil na buwis, di ba? Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng mga senador, ng mga mambabatas na tumataya sa interes ng ordinaryong mamamayan. But at the end of the day, this is more on the implementation pa rin. Yes. Kasi ang nangyayari, no matter how good your law is, if it's not being implemented properly, as a matter of fact, we have a lot of laws with we have different laws with regards sa sa taxation, Pero ang problema yung pagkolekta. Kaya nagsho-short tayo. So, ang nangyaring solusyon, magpataw tayo ng bagong tax. Yes. Kaya sa akin po, napaka-importante na i-reforma natin yung BIR. Na wag natin silang tingnan lang na kurakot kayo, kaya hindi kayo nakakapag-kolekta. Sa tingin ko po, dapat magkaroon ng institution building. I-reforma natin yung BIR para mas magkaroon sila ng kapasidad na tunay na magkolekta doon sa mga may kakayahang magbayad. So yun po yung maitutulong ng Senado. At pangalawa po, kung in-improve mo na yung kapasidad ng BIR para mangolekta, paano? Bigyan mo sila ng bagong opisina, paramihin yung tao nila, bigyan ng training, bigyan ng mga computer, i-automate yung kanilang sistema para mabawasan yung discretion. Alam nyo po, pag sinusulat yung ibabayad, madaling bawasan ng zero kasi. Diba? Pag na-automate mo sila, mas makakapag-kolekta ng maayos. Pangalawa po, sa tingin ko, yung Internal Revenue Code, kailangan tingnan po natin ng maayos. Dahil kung hindi po natin talaga na pag-iisipan ng maayos yung batas, nagkakaroon ng bentahe yung mga meron na. At yung pinakamadaling kolektahan ng buwis, sino ba? Yung mga mahihirap dahil wala silang boses Pero yung mga malalaking tao, dahil kaya nilang maglabi ng epektibo dun sa Kongreso, kaya nilang mangbraso ng mga mambabatas, sila yung napoprotektahan ng batas. At dahil kailangan mangolekta, ang kokolektahan yung walang boses. Pero hindi ho ba kaya puro kwento lang din ang mangyari sa inyo? Kasi marami na nagkwento ng ganyan. Pagdating sa Senado, wala rin na naman nagbago. Posibilidad po yan, no? Na nagkukwento lang talaga ako sa inyo. Kaya naman po ang aking hiling, kilalanin niyo po ako at yung mga nagawa ko na. Dahil ako po, kahit hindi ko po kinailangan ang isang posisyon para ipaglaban yung prinsipyo ko. 7 taong ko pong kasama si Senator Salonga sa Bantay Katarungan para makipaglaban dun sa malalaki. Nung ako po ay Solicitor General, ginamit ko po yung posisyon
tingnan niyo po yung lahat ng ginawa ko, ginamit ko po yun para tulungan yung mga mamamayan. So, hindi po ako nagkukwento lang. Ang request ko po, bumalik tayo doon sa mga nagawa ko. At kung itatahi niyo po yung mga nagawa ko doon sa aking istorya, na isang ordinaryong mamamayan na may nagawa sa kanyang buhay, sa tingin ko po, mas malaki yung probabilidad na pag tumaya kayo kay Pilo Hilbay na isang bago, diba? Kumpara doon sa mga ibang kilala nyo na nakwentuhan na kayo, baka naman mas maganda ang tsamba nyo doon sa bago. Ayan, okay. Sa Vietnam naman tayo, former Solgen. Nandito naman po si Ann Gonzalez at kasama ng ating mga kababayan doon. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Vietnam. At nandito po si former Solgen Florin Hilbay. Dyan sa Vietnam, mabanggit ko lang sa inyo, mas maganda ang internet kaysa dito sa Pilipinas. Tama po. Tuloy kayo dyan sa Vietnam. Ano po may paglilingkod? Good morning, Kuya Daniel at former Solicitor General Florin Hilbay. Bilang veteran lawyer at kasama sa nagpanalo ng kaso ng Pilipinas versus China, ano po sa tingin ninyo ang mas appropriate na gawin kapalit ng joint oil exploration sa pagitan ng China at Pilipinas na makikinabang ang sambayan ng Pilipino? Okay. Magandang tanong po yan. No? Sa tingin ko po, kailangan natin maghanap ng ibang partners. Katulad ngayon po doon sa Malampaya na nagagamit na po natin ng langis. Ang partner po natin ay isang corporation, Shell, na galing Netherlands, na nakukuha yung langis, nagbabayad ng buwis. Sa tingin ko po, parang magkaroon dapat yata tayo ng parang search committee. No? Maghanap ng ibang mga pribadong korporasyon dahil sa totoo lang po, malalaki po talagang agam-agam ko pagdating sa parang gusto niyo po na makakita ng ibang partner na mag-explore sa West Philippine Sea. Marami pong mga bansa ang may kakayahan na tulungan tayo. Hindi kaya hanap away yon, Solgen? Kasi pag halimbawa, naghanap ka ng ibang partner mo, sasabihin ng China, aba, luko to ha. Parang naghahanap ka ng ibang kakampi mo, tinatalo mo ako ha. Well, sa akin lang kaaway mo sila. Yung interest ng mamamayan yung importante. Titingnan ko po yung deal with China. Ano yung plus and minus? Titingnan ko yung deal na i-offer ng, say, US. Ano yung plus and minus? Ano yung deal na i-offer ng UK or ng Netherlands? And then, pag na-compute mo yung plus and minuses, Plus and cons. and then sabihin mo dun sa mga mamamayan, eto po sa tingin ko yung maayos na kontrata na makukuha yung langis, nakikita tayo, nang hindi natin nakokompromiso yung ating territorial integrity. So, sa tingin ko, yun yung dapat na pananaw ng ating gobyerno. Hindi lang po ng Pangulo at ng kanyang administrasyon, pati na rin ng Senado, ng Kongreso. Ang sa sinasabi po kasi dyan, Solgen, yung ma-agitate itong China na sinasabi nga na kung mapagalit natin ng China at tayo ay kanilang, kumbaga, nasa kanila yung kakayahan na tayo ibuli, nasa kanila yung kakayahan na tayo ay tunawin kung gegerahin tayo, na parang pag umihi yung lahat ng mga Chinese, malulunod tayo sa Pilipinas. Yung mga tipong, those are, nadidinig po natin ng mga pangamba. So how do we deal with that? Kung sasabihin naman natin na we look for another partner and then parang mabuisit mo itong China. Sa tingin ko po kasi, importante din yung dignidad sa pakikisalamuha sa ibang bansa. Parang dignidad muna, hindi bugbog. O, diba? Kasi bugbog o dignidad. Parang dignidad na lang. Tingnan nyo po yung nangyari doon sa nambugbog. Doon sa nambuli. Dahil sa dami ng mga tao na nagalit, diba? Natanggal siya doon sa eskwelahan. Ngayon kembot ng kembot para i-justify yung ginawa niya. Dahil kung malinaw po sa atin na nasa tama tayo at binubuli lang po tayo, may kapasidad yung Pilipinas at ibang mga bansa sa buong mundo para sabihin na, teka naman, hindi naman dapat ganyan ang nangyayari. Dapat maging reasonable tayo. Dahil kung ikaw, binubuli ka,
At ang solusyon mo ay, okay na nga, tahimik na lang ako na ganyan na lang. Ang dulo niyan, ang kawawa mga ordinaryong mamamayan. Dahil kukunin yung langis, hindi mo alam kung paano i-compute yung hatian, hindi magbabayad ng taxes, at magtatayo pa ng mga artificial islands na paglalagyan ng mga missile systems, at sasabihin, sa amin to, hindi ka pwedeng pumunta. Katulad na lang po doon sa Baho de Masinloc, na ipanalo natin yung karapatan ng mga mangingisda at kaibigan po natin yung bansang China ngayon, which is good. Pero pag nakita nyo yung video ng mga mangingisda, kinukuhanan sila ng isda, hindi pinapapasok, lalo na yung press. Sinabihan sila, hindi kayo pwedeng pumunta dito at kumuha ng video, sa amin to. Parang hindi mo maibebenta yung ganong sitwasyon sa ordinaryong mamamayan. Dahil yung paningin ng mga mamamayan ay simpleng-simple. Di ba, kung kaibigan natin sila, dapat hindi tayo binabastos ng ganyan. Kung kaibigan natin sila at may karapatang mangisda, yung ordinaryong mamamayan, dapat naman makapagtrabaho yung mga ordinaryong mamamayan at makapangisda. Ganun lang po kasimple yung hinihiling natin. Ganun lang po. Okay, dahil nasabi nyo na din lang yan, puntahan natin ang China. Doon po tayo sa Macau, tayo pumunta. Nandun si Osang del Rosario at ating mga kababayan, mga Pilipino. Magandang umaga po sa inyo dyan sa China. Ni hao. Ayaw nyo ng mesabaw, puro ni hao ang gusto nyo. At ito po si Solgen Florin Hilbay. Tuloy po kayo. May kalbo din pala dyan. Good morning, Kuya. Good morning, former Soldier Hilbay. Kayo po ay tatakbo sa Senado this coming election. Ano po ang may papangako nyo na sa aming mga OFW na aming maaasahan? Especially po, andito po kami sa Macau, China. Salamat. Alam nyo po, magandang tanong yan, no? Yung 4-piece po, napaka-importante hindi lang sa mga nandito, kundi doon sa pamilya nila na nasa labas. Dahil alam naman po natin na marami sa mga ating kababayan lumalabas ng Pilipinas dahil walang oportunidad. Pero kahit po lumalabas sila ng Pilipinas, hindi naman sila biglang yumayaman. May mga pangangailangan pa rin po sila. No? And sa tingin ko, central doon sa pagtawid sa kanilang pamilya na naiwan dito, yung 4-piece na yan. Na magkaroon tayo ng espesyal na programa na kung ikaw ay isang pamilya ng OFW, dapat may automatic na ayuda sa iyo. Bakit po? Dahil yung cost ng paghihiwalay ng pamilya dahil nagtrabaho yung mga magulang sa labas ng bansa ay napakataas. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa isang magulang yung iwan yung kanyang mga anak at kanyang asawa. Hindi ko po sinabi mga asawa, yung asawa, para lang po maghanap ng oportunidad sa ibang bansa. So sa tingin ko po, sila po ay prime targets ng ating 4-piece. No? Na parang tulong na lang po ng kaunti ng ating gobyerno sa ating mga OFWs na kahit papano may maibigay ng kaunti sa kanilang pamilya dahil nga po hindi naman po umaalis yung mga Pilipino sa kanilang bansa dahil gusto talaga nila. Merong mga ganon. No? Gusto nila mag-travel, gusto nila ng ibang trabaho, pero ang realidad po niyan, karamihan sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa, umaalis dahil sa kawalan ng oportunidad dito sa sarili nilang bayan. Yan. Okay. At sa ibang country nga, mayroon pang pagka nawalan ka ng trabaho, na lay off ka, may certain period of time na mayroon ka matatanggap sa gobyerno habang hindi ka pa nakakakuha ng trabaho. Yes, that's right. Yung mga unemployment compensation, ang tawag po dyan ay negative taxation. Tapos pagka nagkaroon ka ng trabaho, tsaka ka na lang magbabayad. Tama po yan. Mula naman sa London, Ontario, Canada, hindi po ito sa London, United Kingdom. May London din sa Ontario. Sa Canada po ito, si Henry Lara. Kasama natin mga kababayan Pinoy doon. Magandang hapon po dyan sa inyo sa Canada. Nandito po si former Solgen Hilbay. Tuloy po kayo. Ano may paglilingkod natin? Good morning, Kuya, at kay Solgen Florin Hilbay. Ang tanong ko lang po
nakikita nyo ba na makakaapekto sa inyong candidacy ang pagiging abogado nyo ni Senator Trillanes kung saan marami sa ating kababayan, lalo na sa social media, ang hindi pabor sa kanyang ginagawang pagtulig sa ating Administrasyon Duterte? Okay. Hindi po. Dahil sa tingin ko po, unang-una, kumampi nga sa posisyon namin yung judge. No? Napaka-importante sa mga Pilipino na matutong tumaya doon sa prinsipyo. Dahil kung ibang senador po yan o ibang politiko at ganun din po yung ginawa, tutulungan ko pa rin po naman eh. Dahil sa tingin ko po, hindi ka pwedeng ipa-aresto na lamang ng bigla-bigla. At yan po sa tingin ko nagre-resonate sa mga ordinaryong mamamayan na hindi pwede dahil sa utos ng kahit sino, pwede ka nang arestuhin. Dapat maaresto ka lang kung pumayag ang judge. Sa totoo lang po, yan yung isa sa mga sentral na pagbabago sa ating 1987 Constitution na ang pwede lang magpa-aresto sa isang mamamayan, whether senator, congressman, o ordinaryong tambay, ay isang judge. Kaya kung pumayag ang judge na ipa-aresto si Senador Trillanes, okay po yan dahil sinunod ang proseso. No? Pero kung ibang tao, hindi judge, whether general, whether president, whether governor or mayor, hindi po pwedeng mangyari. Kaya po ako, sa tingin ko po, yung mga kaso na hinahawakan ko dahil sa tingin ko, may prinsipyong nakataya. At yung prinsipyo po na nakataya doon nung sinabi ko kay Senador Trillanes, sige, papayag akong representa ka no, kapag natuloy ang kaso na yan. Dahil gusto kong ipaalam sa buong bansa na isa lang ang taong pwedeng magpa-aresto sa mamamayan. Judge. Yun lang po. Ang ibig niyo sabihin, hindi dahil sa kayo ay kapareho ng prinsipyong ipinaglalaban ni Senator Trillanes sa kanyang kabuuan. Kundi ang inyong sinasabi, yung mismong pag-aresto sa kanya, issue ito ng batas na dapat na maresolba at bilang isang abogado, tumatayo kayong abogado niya. Dun sa issue na yon na hindi dapat siyang maaresto nang hindi dumaan sa due process. Yes. Kaya ako po, hindi ko naman masyadong kilala si Senador Trillanes. No? Pero nagdesisyon ako na tulungan siya doon sa kaso na iyon dahil kapag tinulungan mo yung isang mamamayan doon sa prinsipyo na yon, lahat ng ordinaryong mamamayan mapoprotektahan. At malalaman ng mga tao, oo nga, no, tama. Ang pwede lang magpa-aresto sa akin ay isang judge. And that's a very important learning experience for everyone. Na kung kaya mong protektahan yung senador, kaya mong protektahan yung ordinaryong mamamayan. Baka naman pagdating sa ordinaryong mamamayan, ayaw mo nang protektahan kasi hindi na ordinaryo lang kami. Alam niyo po, yung trabaho namin ni Senador Salonga, lalo na, nung buhay pa po siya, ay tumulong dun sa mga ordinaryong mamamayan. Kaya nga po, yung isa sa pinakamalaking kaso namin ay yung sa Coconut Levy Funds. No? Tinulungan po namin yung mga magnyunyog nung panahon ni Senador Salonga para mabawi po nila yung pera na dapat ay nakalaan sa kanila. Okay, maraming salamat po. At yan, ang iba't ibang mga kababayan natin sa iba't ibang country. Meron nag-like sa inyo na 436, may nag-love na 212, may nag-funny na 34, may nag-wow na 8, may nalungkot na 4, di ko alam kung bakit, may nagalit na 195. Palagay ko ito po yung mga ibinlock ninyo sa social media. Binawian kayo. Malamang. At dito po, meron lang tayong kultura sa ating mga nagiging panauhin, lalo na yung mga kumakandidato bilang senador. Ngayon, ito po ay paki-complete lang. Ang tawag po namin dito ay Complete Me. Pakibasa nyo lamang po at pakikumpleto lamang po former Soljan Hilbay. Okay. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial elections, ipinapangako ko na isusulong ang 4Ps bilang isang batas. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Former Soljan Florin Hilbay. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon! Get straight with the